Praise God. Sino pa excited sa gagawin ng Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Pag uwi mo sa church mo, grabe, matindi ang gagawin ng Lord. Amen? Sino po ang naniniwala doon? Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to be empowered by the power of the Holy Spirit. Sino po ang pumunta dito at siya'y naniniwala at nag-expect na mayroon pong dakila, kakaiba, grabe, matindi na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Ang mensahe po na ibinigay po sa akin ay walking in the power of the Holy Spirit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag mo munang atupagin ang pamimili ng pasalubong, ang pamamasyal. Atupagin mo muna ang pagpapapuno, pagpapapuspos ng Espiritu ng Diyos. Sigurado ako, pag uwi mo, sasalubungin ka ng mga miyembro, ng mga leader, kakaiba, may apoy. Grabe. Amen? Sabihin natin po sa ating katabi, now is the time to walk in the power of the Holy Spirit. Bakit po? It is because it is impossible to live a holy life without the power of the Holy Spirit in us. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga, Holy Spirit. Kaya yung iba ay hindi makalakad ng mayroon pong holiness, holiness, baka wala sa kanilang Holy Spirit. Kaya sa service, laging huli. Ano? Yun namang iba po sa Batangas ay yung huli. Alam nyo gayong huli? May meeting po ba, Pastor? Yung mga huli. One time, ako may nakasabay ho sa Jeep, ay born again. Alam na ako po ay pastor. Ngayon ay mayroon tangay-tangay na nausok. Ay Kristiyano. Ay biglang pag-upo ko sa harapan, huli. Alam niyo po mga kapatid, hindi natin kayang maging matagumpay sa buhay sa mundong ito kung wala sa atin ang Holy Spirit. It's impossible to live a victorious life in this earth without the power of the Holy Spirit. Naniniwala po ba kayo doon? It is impossible to grow the church according to God's design without the power of the Holy Spirit. Naniniwala po kayo? Or else mag-iimbento lang tayo ng church na gusto nating maging church. Pero kapag po ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin, yung gusto ng Diyos ang mangyayari sa ating pong mga simbahan. Ano po ba ang nangyayari sa mga simbahan natin? Yung gusto ng misis o gusto ng second Holy Spirit? O yung gusto ng Lord sa atin pong buhay? Alam niyo po, mga kapatid, ang Holy Spirit, siya po ang programmer ng ating po mga simbahan. At kapag ang Holy Spirit ang naging programmer ng ating simbahan, humanda ka, malayo ang mararating ng church mo. Sabi po sa Acts chapter 1, verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you will receive power. Kailan yun? Kailan? When the Holy Spirit comes on you. At ano ang mangyayari? And you will become my witnesses. Ibig sabihin niyan, ang tunay na witness, hindi yung naglalakad diyan tuwing Webes sa atin at may daladalang mga librito na ibinibenta. Ang tunay na witnesses, yung tumanggap ng Espiritu, kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na hindi hanggang dito lamang tayo. Meron pang mga bagay na dakila at kakaiba na gagawin pa ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa ito. Akala natin ay ito na. Alam nyo ga po, noong araw, ang ating TV ay black and white. Nakaw, sa amin, sa isla, pila-pila ang nanonood. Nagbabayad ng 5 piso, makapanood lang sa black and white. Nakaw, bakit gagayong may mga taong nagsasayaw sa loob ng kahon? Apa, ngayon, yun isa naming kapitbahay, bumili ho ng TV. Colored!
Nako, yun hong mga nanonood doon sa black and white, lumipat ho doon sa colored. At akala ho natin, no, yun na. Pero meron pa pala. Hanggang sa numipis ng numipis. Noong araw, di po baga, yung nagkaroong cellular phone, yung banggang parang may mga pangkaskas sa yelo na nakasukbit dito. Ay pag nakagayong kayo, katindi mo na. Akala mo yun na Ang pinakamatindi ay dumating ang araw touch screen na Pagkatapos lahat ay naroon na. Pati pagbabangko, hawak-hawak mo na. Naniniwala po ba kayo doon na laging merong bago at kakaiba? Ako'y naniniwala ang Diyos natin ay hindi pa huhuli. Yung may sabi ng Panginoon, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, o nasagi sa isip ni numan ang gagawin ng Diyos doon sa mga tao umiibig sa Kanya. Sino po ang nandito na nai-inlove, umiibig sa Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka, merong kakaiba, matindi, na gagawin ng Diyos na hindi mo pa nararanasan sa tanang pagiging pastor mo. Kanino kaya yaw? Perhaps, the reason why our church members, some of our church members are not witnessing, it is because they are not yet empowered by the Holy Spirit. But once they become empowered, hindi ho natin sila mapipigilan sa pag-share ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, it is a great blessing to know the Holy Spirit and understanding His power. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi ganito po yan, kapag hindi natin naiintindihan at alam ang isang bagay, mamimiss natin kung ano yung blessing na nakapaloob sa isang bagay na iyon. Halimbawa po, kayo po ay nag-check-in sa isang hotel na napakataas, mga 50 floor. At hindi mo alam, nandun ka pala doon sa tuktok, doon ka pala mag-check-in, nandun pala yung kwarto. At hindi mo alam na merong elevator. Alay, di ikay hingal, sabi ng mga taga-Batas, di ikay hingal, akyat baba. Di po baga? Hindi mo alam ay kung gagamitin mo ang elevator ay hindi ka mapapagod. Ha? Makakataas ka lang mabilis na hindi ka mapapagod. Gayaan din po ang mga taong lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Siya ang gagawa para sa atin. Trabaho ka ng trabaho sa church, napapagod ka kasi ikaw ang gumagawa, ikaw ang nagtatrabaho. Pero kapag ang Holy Spirit ay kumilos sa iyong buhay, siya ang magtatrabaho sa atin. Gagamitin lang tayo ng Panginoon. Ay kung hindi natin alam at nire-reject natin ang Holy Spirit at sinasabi natin tapos na, wala na ito, wala nang ganyan. Wala na nga, because you will receive what you believe. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung sinabing wala nang himala, o di miyembro ka ni Nora Honor. Di ka? Wala nang himala. Pero dito sa JA1, normal ang himala. Amen? Naniniwala po ba kayo, normal ang himala sa atin? Kaya knowing the Holy Spirit and understanding His power is a great blessing. Naalala ko nung ako'y unang napasama sa PEP. Aba, ay pagsakay ko sa elevator, ayaw tumaas. Pinindot ko ng pinindot hindi na taas. Ay hindi ko alam Ay yung pala, buti minakasabay akong isang foreigner. Iginagayon pala yon, itinatapat palang ganyan. Tapos kakapipindutin, ay gayon pala naman, gayon pala dapat. Alam niyo po, hanggat hindi natin alam ang isang bagay, nagiging mahirap para sa atin yung ating mga trabaho. Naalala ko yung lola ng aking misis. Taga-Barrio Napapunta ho ng Maynila. First time na sumakay ho sa elevator. Ay pagpasok ko sa elevator, iniwanan ng chinilas. Ay, nung iniwanan ng chinilas, di tumaas na yung elevator. Paglabas nasa ako chinilas yung Alam niyo po mga kapatid, kapag hindi natin alam, gamitin ang isang bagay, di po baga, hindi tayo makapag-poplo at makapag-ooperate ng maayos. Pero once na matutunan natin at malaman, tayo po ay mararanasan natin
ng yung benepisyo ng bagay na iyon. Gayon din po kapag nalaman natin, nakilala natin ang Holy Spirit at ano ang function niya sa ating buhay, sa ating church, ano ang kanyang ginagawa, alam niyo po, magiging mabilis ang paglago ng ating pong mga simbahan. One time si Paul po ay bumisita sa Ephesus noon. Kasi si Apollos doon, hindi yung taga Davao ha, pumunta doon sa Corinth. Tapos pumunta naman doon sa Ephesus. Pagpunta niya doon, Paul found some disciples. I think mga 12 disciples yon. At tinanong niya, "Do you have received the Holy Spirit when you believe?" Ang sabi po ng mga believers doon, "No, we did not even heard that there is Holy Spirit." Imagine nyo po, ang tagal nilang born again, wala silang Holy Spirit. Di po ba? At hindi po matagumpay ang kanilang buhay. Nag-church pero laging lasing pag Lunes, Martes. Nag-church pero gumagawa ng mga kasalanan. Pero nung ang Holy Spirit ay na-introduce sa kanila na Paul, alam niyo po, ang buhay, naging buhay ng mga yon, naging kakaiba po ang mga buhay nila. Kaya, mga kapatid, dapat nating malaman na ang Holy Spirit, since the beginning, is working. Nagwo-work na po ang Holy Spirit. Simula pa po noong una, naandoon na siya. Hindi lamang po siya ngayon kumikilos. Even noong pasimula, naandoon na siya. Kung titingnan po natin doon po sa book of Genesis, chapter 1, verse 1 hanggang 3, in the beginning, God created the heaven and the earth. At ano sabi po doon? The earth was formless and empty, and darkness, what? Over the surface of the deep. Kita ninyo, madilim, dilim daw. Pero ang sabi po doon sa Good News Translation, the Spirit of God was moving. Then right after that, sabi doon, and God said, "Let there be light," and there was light. Pero bago nangyari yung there was light, before na sabihin na, "Let there be light," the Spirit was moving already. Ano pong ibig sabihin? Baka kaya minsan, preach tayo ng preach, salita na tayo salita, utos tayo ng utos sa mga members natin, sa mga tao natin, pero walang gumagalaw, walang kumikilos kasi baka hindi pa gumagalaw ang Holy Spirit. Pero kapag ang Holy Spirit ay gumagalaw sa ating simbahan, ano mang i-declare mo, mangyayari yan sa church po ninyo. Let there be light and there was light. Let there be and there was. Let there be and there was. Mapapansin po ba natin yon? Bakit? Kasi po, ano mang i-declare mo, kapag gumagalaw ang Holy Spirit sa iyong simbahan, yan ay mangyayari. Magkakaroon ng kaganapan. Kapag kumikilos ang Holy Spirit, mag-declare ka, magkakasasakyan, magkakabahay, magkakalupa yung iyong mga miyembro. Gayon nga ang mangyayari. Pero huwag kang magpapalayas ng demonyo pag hindi gumagalaw ang Holy Spirit, baka ikaw ang mapalayas. Di po ba ga? Parang yung mga anak ni Asiba, nagpapalayas ng demonyo, ayaw umalis ng demonyo, sila ang umalis. Tingnan po natin, mga kapatid, an ordinary person becomes extraordinary when they walk in the power of the Holy Spirit. May mensahe ang Lord sa atin dito eh. Some says, balik tayo doon sa Genesis, Genesis chapter 1. Minsan, sabi po ng mga marami, ang Holy Spirit daw po ay very attentive pag madaling araw, pag yung tahimik ang paligid, walang kang narinig na kahit ano, yan, ang Holy Spirit yan, nagsasalita, nangungusap yan, kumikilos yan. But for me, sa akin lang kahit ikaw ay nasa dark moments, dark situation ng iyong buhay at matinding problema, mas malakas ang kilos ng Diyos doon. Darkness was over the surface of the deep. Ako po ba ninyo? But the Spirit of God was moving. Alam niyo, masasabi ko po sa inyo, ang pinakamatinding pagkilos ng Holy Spirit sa aking buhay, yung time na ako minsan depressed, down, nanghihina, may mga pagsubok. Bakit? Sa time na yun, hindi na ako nagtitiwala sa aking lakas, kundi sa Kanya. Tingnan ninyo, pagka tayo ay may problema, mas malapit ang Diyos sa atin.
Kasi pray ka ng pray. Di ka? Di ka? Ganun po yun eh. Pag kinakabahan ka, pray ka ng pray. Di ka? Oh, kita ninyo pag kayong may mga dilubyo, may mga bagyo, di ba ga, at ang mga Red Cross at saka ang mga rescuer ay talagang active sila, alert sila. Gayon din ang Holy Spirit. Kapag dumadaan ka sa problema, mas active siya, mas aggressive siyang tumulong sa atin. Napapansin niyo po ba yun? Kung kailan malakas ang pagsubok, mayroon kang pinagdadaanan, mas matindi ang kilos ng Diyos. Kita ninyo po yung mga apostol. At dahil po doon, natututo silang mag-pray. Natututo silang lumuhod at magtiwala sa atin pong Panginoon. Naalala ko po nung pinag-preach ako sa Batangas, sa leadership camp, ang pamagat pa naman na ibigay sa akin yung strengthen the inner man. Pero sa totoo lang po mga kapatid, struggle po ako nung time na iyon. Dahil yun ako'y kumuha ho ng bahay, ay nag-down ho ako ng pera, kalahati. Hindi ko na alam kung saan kukuha ang kasunod. Ay 1.8 M yun. Sabi ko, bibilhin ko ho yan. Akala nung nagtitinda, ako'y maraming pera. Wala ho akong 1.8. M lang ho ang meron ako. Ay, mag-pray. Nung ako'y nag-down, ay hindi ko na alam kung saan kukuha. 1 taon lang ho ang usapang babayaran namin yun. Eh ito na ho, due date na. Nandiyan na si Juna, saka si Judith. Eksakto pa naman ho magtuturo ko sa Batangas. Nako, tawag ho ng tawag, mayat may paring ng paring. Nako, hindi ako makakonsentrate sa aking i-preach. Pag Ginoo, paano gaare? Parang gusto ko na lang i-cancel, huwag na muna ako. Saka na lang po pag nalutas ng aking problema. Pero dahil nga po ako'y naandun sa darkness or dark moments sa aking buhay, sabi ko, Lord, bahala ka na po. Wala po akong magagawa. Itulungan niyo po ako. Nagre-rely ako sa power ng Holy Spirit. Alam niyo po, masasabi ko pong yun ang pinakamatinding kilos ng Diyos sa aking buhay ng time na iyon. Bakit? Naiyak si Pastor Edwin eh. Napaiyak. Sabi ko, ang Diyos yun, hindi ako. Eh pagkatapos ko mag-preach nung gabi, tumawag ho yung aking uncle. Sila pala yung nakapagbenta ng bahay magkakapatid. Eh wala ang aking ina. Ay siya, di ikaw na Cleo ang pumunta din sa aming bahay. At arian chike, binibigay ko na lang sa iyo. O di ba yun? Ano ibig ko sabihin? Sometimes may magpapaminister sa atin, may problema. Pastor, ipag-pray niyo po ako. Gipit-gipit po ako sa pera. Ha? Di niya alam. Ikaw din may gipit. Pero huwag kang matakot na mag-minister sa kanila. Bakit? Pag nasolve ang problema ng taong yun, pati ikaw, kasama na rin. Naniniwala po ba kayo? Sino dito yung mga pastor na minsan may lumapit sa kanya, nag-i-struggle, may pinagdadaan ng ganito, yung miyembro o kung sino, tapos siya rin meron kaparehas sa kaparehas. Ikaw naman, panay ang payo, panay ang encourage. Hindi niya alam, ikaw yun din ang pinagdadaanan. Pero pagkatapos niyang lumakas, pati ikaw lumakas ka rin. Bakit? Kasi ang same spirit na kumikilos. Kita ninyo, an ordinary person becomes extraordinary when they walk in the power of the Holy Spirit. Naniniwala kayo doon? Sino po nakakakilala sa inyo doon kay Arthur Biray Gonzales? Tagalinggayin ho yun doon sa amin, Pangasinan. Yun yung inabor na Ginoong 19 years old. Tapos, naging tagalinis si Brother Ede ng kubeta, tsaka tagapagpatas ng mga silya, at tagapamalingki at tagapag-ihaw ng barbecue. Ay nung kinilusan ng Espiritu ng Diyos ay naging bishop naging apostol. Ha? If God can use an ordinary person like him, He can also use an ordinary person like Aniceto Fortunato Hotel Inandan. Naniniwala po ba kayo? He can also use an ordinary person like Edwin Dollar. He can also use an ordinary person to make a difference, to turn the world upside down. Like Doug Haley.
aka Bruce Willis. Naniniwala po ba kayo? Yes, all of us here, we are just an ordinary person na wala tayong ipagmamalaki. Bakit mas tinawag ng Diyos yung hindi magagaling? Bakit hindi yung mga tapos? Bakit hindi yung maraming aral? Bakit ikaw ang tinawag at pinagtatawan ng kapanga? Ala, yun ang mga pastor si Jaywang yan, nag-aral lang sa bayabasan. Gayon ang mga pasabi sa atin. Bakit ka tinawag ng Diyos? Kasi wala kang ipagmamalaki. Kaya pag lumaki ang church mo, yan, hindi mo pwede. Yan, kaya naman yan, tapos yan ang Bible school. Yan, marami ang doctoral degree holder yan. Oh, yung may PhD, yung puro hangin ang dala. Oh. Palakpan. Sinasabi ko sa inyo, kahit hindi kayo degree holder, isa lamang kayong pot holder, gagamitin kayo ng Diyos. God can use an ordinary person to perform an extraordinary things. Sa Bible, marami tayo may example. Ano ba? Katulad halimbawa ni Bezalel. Doon sa Exodus chapter 31, 1-5, just read for yourself. Ang unang-unang taong sinabihan sa Bible na pinuspos at kinilusan ng Espiritu ng Diyos, binahagihan ng Espiritu ng Diyos, si Bezalel, di po ba? Hindi para mag-preach, hindi para mag-perform ng miracle. Ano kanyang gagawin? Para gumawa ng mga dekorasyon. Binigyan daw po siya ng skill. Kaya kung ngayon, ang alam mo lang skill ay kumain, sinasabi ko sa iyo, pag binabaan ka ng Espiritu ng Diyos, you will become an skilled person. At pag ikaw ay skilled, alam niyo, pagka halimbawa ikaw yung nangangailangan ng driver, sino ang hinahanap? Yung skilled. Di ba? Pag kayo naghahanap ng karpintero, sino ang hinahanap ninyo? Yung skilled. Pag ikaw ay skilled, mataas ang rate mo. Ako po ay naniniwala. Mula doon sa wala kang skill, pag binabaan ka ng Espiritu ng Diyos, magkakaroon ka ng mga maraming skill. Naniniwala kayo, dati di ka marunong tumugtog, ngayon lahat na natutunan mo sa church. Doon ka lang natuto, binigyan ka ng Lord ng skill. Ha? Ang isa pang halimbawa, katulad ng halimbawa ni Gideon. Si Gideon ay timid, siya ay mahiyain. Matatakutin po siya. Pero nung po siya ay kinulusan ng Espiritu, doon po sa Judges chapter 6 verse 34, di po ano nangyari? He became a man of valor. Siya po ay naging mahusay na leader. Imagine nyo po, naging leader siya ng 300. Tapos, minultiply niya sa 3. Di 3 na agad ang church. Nakuha po ba ninyo yun? Maaring hindi ka marunong mag-handle ng tao, hindi mo alam kung paano mamuno. Pero pag binaba ka ng Espiritu ng Diyos, He will give you the ability to lead people, even difficult people. You can lead them. Bakit? Sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kita ninyo, nung napuspos siya ng Espiritu ng Diyos, di po ba, nag-gather yung mga tao na lumapit sa Kanya? Kapatid, alam ng mga tao kung sino ang kinikilusan ng Espiritu ng Diyos. At yung mga taong iyon, doon susunod sa may kumikilos na Espiritu ng Diyos. Ang kailangan lamang pala po ay makita ng mga tao na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ating buhay. At malalaman ng mga tao kung kanino sila susunod. Are you following me? Amen. Another example po ay si Samson. Alam natin si Samson, meron din po silang weakness sa kanyang buhay. Pero ang nangyari po siya, pinapalakas siya ng Espiritu ng Panginoon. And he became an extraordinary person. Napansin niyo, pag wala sa kanyang Espiritu, katulad din lang siya ng normal na tao. Pero kapag ka po siya nasa kanyang Espiritu, nagagawa niya yung hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Kaya siya abnormal. Kita niyo ho, nagagawa niya eh. Kaya mo nagagawa, ang nagagawa mo ngayon kasi nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ang isa pang halimbawa si David, di ba? Nung siya i-anoint ni Samuel, sumakan yung Espiritu ng Diyos.
At binigyan siya ng katapangan. Kita ninyo yung mga tao doon sa Israel, mga takot silang lahat. Siya na lang ang hindi. Kita ninyo, maaaring kayo matatakutin. Pero kapag nasa iyong Espiritu ng Diyos, buburahin ng Espiritu ng Diyos yung takot sa iyong puso. Ha? At mapagwawagian mo yung lahat ng mga higante na kakaharapin mo sa iyong buhay. Ang sabi ng Bible, they were weak. Hebrew chapter 11, verse 34, sila daw po yung mga mahihina. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, but they became strong. Ako ay naniniwala, Espiritu ng Diyos yung nagpalakas sa kanila. Hindi red horse. Hindi tanduay. Yun na bang iba doon lang nag-aasa ng kalakasan. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito ang dapat nating makita dito. The life of a person becomes different when they walk in the power of the Holy Spirit. Sinong naniniwala doon? Sabi po doon sa 1 Samuel chapter 10 verse 6, the Spirit of God will come on you powerfully. Sabihin natin, powerfully. And you will prophesy. Pag tinignan niyo po yung context na yan, yan ho nung mapahalubilo si Saul doon sa mga propetang mayroong espiritu. Kaya kung gusto mong ikaw ikilusan ng espiritu ng Diyos, bumarkada ka doon sa taong mayroong espiritu ng Diyos. At yung espiritu na meron sila, mahahawahan ka din noon. Huwag ka sumawa sa mga marereklamo, get away from them. Yung kaliit-liit lang love-gift din na, ganyan po si Bishop, hindi dami-damihan. Get away from them. Wala yung mga yung Holy Spirit. Bakit? Kasi pag kinilusan ka ng Holy Spirit, sasagana ang iyong buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan nyo. Sabi, the Spirit of God will come upon you powerfully and you will prophesy with them. And you will change into what? A different person. Magugulat ang kapitbahay mo. Magugulat yung mga kaibigan mo. Anong nangyari sa iyo? Hindi ka naman dating ganyan. Ikaw dati nung kaklase ka namin, nagkita-kita kayo sa reunion. Dati kayo nasa ropor. Natutulog. Tumutulog pa ang laway. Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ka napakaganda mong lalaki o babae? Bakit napakasagana mong tingnan? Yung sila bungi-bungi na, ikaw pag nakangiti ka, talagang nakikita ang glory ng Lord. Diba? Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kakaibang ambience. Napansin ko yung mga tao dating na nadalo sa church na ginagamit ng Panginoon nung hindi na nagpapagamit. Parang ang tanda na po nilang tingnan. Kaya, para hindi kayo tumanda, lagi kayo magpapuno na sa Espiritu ng Diyos. Kalapakan natin ang Panginoon. Even the life and ministry of Jesus was fully dependent in the power of the Holy Spirit. Papapansin po natin, ang Panginoon ay hindi siya nag-minister, hindi siya humayo, hindi siya nangaral, hindi siya nagpagaling, o hindi siya nag-deliverance, nung wala ang kapangyarihan ng Espiritu sa Kanya. Pero nung siya po ay mabaptize, di ba bumaba sa Kanya ang Espiritu ng Diyos, at pagbaba ng Espiritu ng Diyos sa Kanya, nag-reside sa Kanya, ano ang kasunod na nangyari? Di po ba? The rest was history. Tapos sinabi niya, the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. Di ba sabi? To set at liberty them that are bruised and to preach the acceptable year of the Lord. Old King James Version. O, di ba? Bakit? Kasi si Jesus po, hindi siya humakbang, hindi siya kumilos nang wala ang Espiritu sa Kanya. Dahil alam niyang walang mangyayari. Pero pagka merong kilos ng Espiritu sa inyong simbahan, humanda kayo, may mangyayaring kakaiba doon. Kita ninyo, Jesus taught His apostles to rely also in the power of the Holy Spirit. Di ba? Kaya sabi wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Stay here, di ba?
Acts chapter 1, verse 4 to 5. Just read for yourself. Di ba nakalagay doon? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo muna ang ipinangako ng Ama. Yung gift of the Father, yan ay ang Holy Spirit. Si John daw po ay nagbautismo saan? Water. Diyan ho nagsimula ang mga baptis. Kay John the Baptist. Pero hindi na ikaw magtatagal. Kayo ay babautismuhan sa Espiritu ng Diyos. Di kayong baptizo, it means to immerse. Di ka? Pero mayroon pong dalawang bautismo na dapat nating maranasan sa talatang iyan. Ano yung unang baptismo? Yung baptism of water, tanda ng pagtalikod, pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Pero hindi natatapos doon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi dapat hanggang bautismo sa tubig lang. Meron pang isang bautismo yung sa apoy. Kaya yung ibang ang bautismo lamang ay hanggang sa tubig lamang. Karamihan dyan, yung mga pastor na ganyan, at saka leader at believer, mga lamigin. Yung ang bautismo lamang ay yung bautismo ni John. Mga lamigin. Laging akala mo yung miyembro ng CEO. Alam nyo, pagka yung Christmas, at saka Easter, at saka Undas, doon lang natin sa church. At saka pagka birthday ng bishop, yung yan doon. Pero yung mga sa trabahohan, gawaan, hayuhan, wala doon. Bakit ko sinabing lamigin? Pagka hanggang bautismo lang sa tubig. Kita ninyo, pagka panoodin ninyo, pag yung mga binabautismo ni Bishop, pag tulya. Pero, pag ikaw ay nabautismohan sa Espiritu, sinabi ko sa isasabi niyo, aapoy ang mga buhay mo. Aapoy ang iyong buhay. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Kung gusto nating maging maapoy ang ating mga simbahan, kailangan natin, mga kapatid, na ang ating simbahan ay ma-immerse sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ay, you will receive power. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Spirit, kailan? Comes upon you. So, ibig sabihin, may empower ka lamang pag nariyan ang Holy Spirit. Kung wala, para ka lang motivational speaker. Nakukuha po ba ninyo? Magagaling, pero walang mababago sa buhay ng mga tao makikinig sa iyo. Hahangaan ka laang sa ganda ng iyong diksyon at saka mga pagpipresent sa PowerPoint. Kahit wala kang points, basta't meron kang power, nako. Maboborn again yung makikinig sa iyo. Hindi ako magaling magpaliwanag, pastor. Si Lord na ang magpapaliwanag. Pag ikaw nag-share ng salita ng Panginoon, alam nyo, ordinary person can become an extraordinary person. Do not underestimate yung mga taong na-attend sa atin. Ari na may hindi magagamit. Ari namang klaseng para namang magagawa na rin sa church. Do not underestimate people. Ako nga, mayroong napapunta sa amin isang leader. Laging nagbo-volunteer, gusto siya daw magamit sa pagpapakanta. Pag pinakanta mo naman, naku po. Absent yung mga tagapagpakanta. Siya ang nagpakanta. Ang pinakanta yung kay Buti-Buti. Pagdating ho doon sa chorus, ang iyong kaaway ay magpawalang. Sabi ko, Brad, mag-intercede ka na lang. Pero alam niyo, pinagtyagaan ko huyang. Inilibre ko sa mga camp natin, leadership camp training, na-empower ng Holy Spirit ang kanyang, na-baptize doon sa Batangas. Napuspos. Pag-uwi, nagpagamit sa Panginoon, nagbukas ng mga church ngayon. Siya po ay meron ng 10 pastor ang kanyang na-train. Mga professional ang mga nadalo sa kanya. May engineer, merong mga teacher. So we must not underestimate people. Maaring yan ay mahina. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng Holy Spirit sa kanya pag na-empower siya.
Ang dami naman alam ang A ng soul winning, B ng soul winning, C ng soul winning. Siya mga walang na soul winning. Pero yung walang, parang engot-engot ang dating, parang lulugupit sa madaming nadala. Bakit? Nakakamangha, di ba? Bakit nga ba gano'n? Ano? Kung sino pa yung parang walang akalam-alam siyang nagagamit. Ayun naman talaga sabi ng Panginoon let's rely on the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, maaring sa church po natin ngayon ay mayroon po tayong mga pinagdadaanan, hindi ho natin alam kung paano natin ito papaluguin, paano natin papalawakin ito. Pero ako ho ay naniniwala may pag-asa pang lumago ang inyong mga simbahan. Even si Paul and his ministry, he relied also in the power of the Holy Spirit. Si Paul ay mayroon pong rights na magyabang. Kasi ang dami niyang natapos. Siya ay Roman citizen siya ay nag-aral sa Bible School, Gamaliel's Institute. Di ba? Naupo siya sa paanan ni Gamaliel. Nag-aral siya doon. Pero ang sabi niya, sa kanya daw pangangaral, hindi plain lang Yung kanyang ginagamit na hindi mga mabubulaklak, mga Greek, Hebrew, hindi mga ganon. Yung madaling maintindihan daw ng mga tao. At ang sabi niya, I relied only on the power of what? The Holy Spirit. Bakit nalago ang ating mga simbahan? Kasi nakita ko sa ating bishop, he is always relying on the power of the Holy Spirit. Kaya nga may katang, Spirit, breathe on me. Bakit? Kasi without the Holy Spirit, wala kang buhay. Yung pangangaral mo, walang buhay. Yung church mo, simbahan mo, wala rin kabuhay-buhay. Tanging ang Espiritu lang ng Diyos ang siyang magbibigay ng buhay sa ating mga simbahan, sa ating mga gawain. Let's talk about the move of God during the apostolic times. Yung pagkilos ng Diyos sa panahon ng mga apostol. Kung mapapansin po natin, iba ho yung apostolic movement at saka yung prophetic. Yung sa Old Testament, di ba, mapapansin ninyo, ang kinikilusan lang ng Espiritu, pili lang. Yung mga hari, yung ibang mga propeta, di ba? At yung mga priest. Tapos wala na. Pero sa apostolic movement, basta ikay born again, believers of Christ, sinurrender mo ang iyong buhay kay Lord, you are entitled for the empowerment of the Holy Spirit. Bago nangyari yung apostolic move na yan, 400 years before na yun ay nangyari, may sinabi ang Diyos kay Joel, di ba? That in the last days, ano sabi doon? I will pour out my spirit upon all flesh. Sa Joel chapter 2, verse 28. Ibubuhos niya. Kita niyo, sinabi na niyo, sa lahat ng tao, kasi noon, hindi naman lahat nabubuhusan. Yung iba, wisik lang. Yan nga lang Pero may sabi ni Lord, bubuhusan. At alam niyo, napulpil yun? Napulpil noong Acts chapter 2, verse 17. Nung bumaba ang Holy Spirit, na baptize sila, bumaba ang Espiritu ng Diyos na parang apoy, napagkamalan pa nga sila doong mga lasing Pero tumayo si Peter at kinot niya yung Joel chapter 2 verse 28, hindi yan mga lasing. Nangyari ngayon, natupad ngayon, ang hula ng propeta Joel na sa huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, ang apostolic movement, ito na ho ang last days. At ang last days, nag-umpisa sa kanila. And we are living now in the last of the last days. So, ibig sabihin, ang apostolic movement, yan ay yung sinasabing huling araw, huling panahon, ibubuhos ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya pati baptist, pati evangelical, bubuhusan ng Espiritu ng Diyos. Naniniwala kayo doon? God has no respecter of person. Hindi, pang J1 lang kami. Hindi ganun si Lord. Basta ikaw ay bukas, nananampalataya,
Bubuhusan ka ng Espiritu ng ating Panginoon. So pag tinignan natin yung mga nangyari, mga ginawa ng Espiritu ng Diyos sa apostolic time, at ikukunik natin sa ating panahon, same thing. Kung ano yung ginawa ng Lord sa kanilang mga buhay, yun pa rin ay gagawin ng Diyos sa atin mga panahon. Because kung si Jesus is the same yesterday, today, and forever, I believe the Holy Spirit also is the same yesterday, today, and forever. So, yung ginawa ng Panginoon doon sa mga apostol, noon, ay anino lamang yon kung ano yung gagawin pa ng Diyos sa atin ngayon. So, ginagamit ni Peter, yung shadow, ginagamit din ng bishop natin, shadow din eh. So, ibig sabihin, same thing, same Holy Spirit. So, ngayon, kung ano yung ginawa ng Holy Spirit sa kanila, yun din ang gagawin ng Holy Spirit sa atin. At may bonus pa, greater things you will do. Ang sabi ng Panginoon, tiga, ang alak na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi 'di ba sa kasalan, dapat ihahain yung mababang uri ng alak. Tapos pag nasa huli na, kasi masusuka na 'yon, di at least okay lang isuka kasi low class naman 'yun. Pero yung pag hindi pa lasing, 'di ba? Ang inihahanda yung mga masarap. Pero dito baligtad, 'di ba? Ang ginawa ni Jesus, yung huli 'yun ang pinakamasarap. Parang dito, nung una, soup lang, soup. Pagpunta natin dito sa, sa Vietnam, arigang ating kakainin, huwag kang mag-alala. Habang natatapos ang araw natin dito, para yung alak yung mga pinakamasarap. Kaya huwag muna kayong uuwi, yun ang pinakamasarap. Pasarap ng pasarap. Kita nyo kagabi, mas masarap bukas. What is the point? Mas matindi ang gagawin ng Panginoon sa ating panahon. Kahit sa cellphone, makapag-deliverance tayo. Makakaiba na yun. Bakit? Si Peter ba nakapag-deliverance sa cellphone? Wala na akong gayon, di ba? Pero ngayon, sino ka? Anong ginagawa mo sa kanya? Naka-video call ho yun. Ay nagaling din eh. So, ibig sabihin mga kapatid, mas matindi ang gagawin ng Diyos sa ating panahon. So, meron pong 5-6 na mga bagay lang ako sasabihin. Actually, maraming mga bagay na ginagawang Holy Spirit. Siyempre, abutin tayo ng uumagahin o hindi ba natatapos. So, how the Holy Spirit works in us. So, ito ay pwede nating i-share sa ating mga leaders, sa ating ito ay basic, very common, pwede na natin nilaliman para pag uwi ninyo sa inyong mga simbahan, edi you can teach it, you can share it. Pag sobrang pang mga pastor laang naman din, tumanggap tayo, hindi natin ma-share sa kanila kasi pang pastor yon. At least ito, basic. Para pag uwi natin, pwede natin ituro sa kanila. Then, magagamit dati, di may pang preaching na kayo, umpisahan ninyo sa linggo yung part 1. Di marami na kayong ituturo. Tapos unahin niyo yung the apostolic engineer. Ganun. So, una, what the Holy Spirit can do to us when we allow Him to move in our lives. So, the Holy Spirit opens our mind to understand, to know the truth about God. Napansin po natin, nung may unang-unang tayo sinishare ng Word of God na hindi pa tayo naboborn again. Di po ba nire-reject natin ang salita ng Diyos? Kalukuhan laang iyan. Nung kami po ako'y nasa Batangas noon, ang aming pong bahay, ikatapat mismo ng Batangas High. Nadudungo ho sa bintana namin yung Batangas High. Pagka may nagagawa doon mga born again, di nagkakantahan sila. Sabi ng mga uncle, Clay, huwag kang makikinig diyan sa mga iyan, yung mga siraulo ang mga iyan. Bakit sila ganon magsalita? Kasi hindi nila naiintindihan. Tapos ang unang na-born again sa amin, yung sa father side, ay si Uncle Bonnie. Nung siya ay ma-born again, na-share din sa amin ang salita ng Diyos. So di nakilala din namin ang salita ng Panginoon na kapag basa kami ng Bible. So nabuksan ang aking kaisipan at nalaman ko ang katotohanan.
At alam ninyo mga kapatid, nung malaman natin ang katotohanan, di ba sabi, kung alam laang ng mga are, kung gaano kahalaga ang pagdalo sa araw ng linggo, itong aking nasalihan, ay nakoy, baka sila sasama na sa akin palagi. Ay ang problema nga, hindi nga nila naintindihan. Ha? At kahit nga born again na minsan, hindi pa maintindihan. Tika, pero ang sabi ng Bible, ibinigay sa atin ng Espiritu, sabi ng 1 Corinthians 2:12 to 15, mapapabasa natin yun doon. Para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Hindi Espiritu ng sanlibutan ang ating tinanggap. Pansinin nyo, sabi doon, yung mga tao daw pong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, nakakaunawa ng mga bagay na espiritual. Pero yung mga hindi nagtataglan ng Espiritu ng Diyos, hindi nila naiintindihan ito. So totoo lang, noong unang ibaba ni Bishop Iyang about the salvation of the spirit of the dead, talagang ako, hindi ko unang-una talagang masakyan agad noon. Pero nung time po ngayon, 17 years old ako, may nangyari ko kasi sa amin sa mataas na kahoy eh. Yung nasa youth pa ako noon, kasama yung Alex Aguilar, yung Pandak, ganyan. Pumunta kami doon sa mataas na kahoy at meron daw doong sinasapian na demonyo daw. Di ministerahan namin. Nung pag-minister namin ganyan, sino ka? Sabi nung dalawa, tinatanong na ganyan. Ay, ako yung namatay nilang tiya kasi nag-aaway-aaway pala sila. Namatay nilang tiya. Sabi naman nung si Ogie, hindi ako naniniwala sa'yo. Demonyo ka! Ginamit pa yung verse. Sabi sa Hebrew chapter 9:27, minsan lang namatay ang isang tao, pagkatapos ay pag ganun yun ito. Sabi ka naman nung sapi, bakit? Namatay ka na ga! Ganun sila. Yun ang sabi. Tulad, ba't ka noon? Yun yung talagang nag-ano sa akin. Ngayon nagkaroon ng linaw nung ganito na tayo ngayon. Ginamit niya yung verse na Hebrew 9:27, tapos sinabihan niya mismo. Bakit? Namatay ka na ga? Pinagpasapasahan namin, nilatig ko, hinagupit, piniga ng asukal, kamalamansi. Hindi umalis. Hindi talaga umalis. Siyempre, kamag-anak nila, doon na sa bahay na iyon. Nung ayaw umalis? Kami na ang umalis. Hindi talaga napaalis. Hindi talaga ho na napaalis. Nung ibinaba ni Bishop iyon, hanggang dala ko ang question. Hindi ko pa masyadong absorb. Agad. Pero ako'y bukas, Lord, sa ngayon hindi ko pa po tanggap, but when you allow me to experience, yan, sa akin, personal. Iba naman kasi yung theory lang na nasabi lang sa iyo, ito ang verse. Hindi mo matututunan ito kung hindi mo ito mararanasan talaga Parang ganito yan. You can only learn how to drive while you are driving. Kasi kahit mag-aral ka sa driving school, di ba? Ito ang yellow lane, ito ang white lane. Titingin ka sa left and right mirror, di ba? Pero hanggat hindi mo nararanasan na mag-drive ng sasakyan, hindi ka matututo. Ba, isang araw, Mother's Day. Nagturo ko ng patungkol sa mother, yung ang tunay na ina. Ganyan. Yung ang ginamit ko pa namang verse, yung doon yung kay Solomon na inipit yung kanyang anak. Dinag-anan. Yun ang doon ako ginamit kong verse. Aba, bakit maya-maya? Hindi naman kasali sa program namin kasi ang program namin tatawagan ang mga ina at bibigyan ng bulaklak. Aba, bakit bigla ko na lang nasabi, sino ho dito ang mga naagasan? Sino ang mga naagasan? Ina-expect nung mga ina tatawagan sila bibigyan ng bulaklak Mother's Day. Sino ang mga naagasan? Aba, pumila pati yung aking biyanan. Yung aking biyana, ang karga niya, yung anak niya, panganay, lalaki. Tapos yung isa po, yung isa, 6 ang kargang pinalaglag ng mga bata. Tapos, yung isa, yung asawa niyang namatay, nasa kanya din. At, totoo, naranasan ko, alam niyo, from that moment, doon ko lamang po natanggap ng buong buo sa aking puso. Bakit? Kasi naranasan ko
Kapatid, walang mga debatista at sino mang seminarista at sino mang mga kontratista ang makatatalo sa iyong karanasan. Hindi nila kayang pasubalian. Naranasan mo yun Yung kanila theory lamang, yung iyong karanasan. Naniniwala kayo, alin doon ang totoo? Yung kanila pinanghawak, sabi din lang ni ganito, according to ganito, Martin Luther. Ganun mga ganon. Ito based on our personal experience. Di ba ganon? So, mga kapatid, ang Holy Spirit, ang siyang magtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin alam. Hindi kayang ituro ni Bishop lahat sa atin isa-isa. Pero kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, kung ano yung itinuturo sa kanya ng Holy Spirit, yun din ay ituturo din sa iyo ng Holy Spirit. Naranasan niyo po ba iyon? Sabi nga ho ni John the Beloved sa 1 John chapter 2 verse 27, nasaan natin na daw yung Espiritu, Holy Spirit, kapag daw po, ang ituturo niya, katulad ng itinuro kay Kristo. Di ba? Kung ano itinuro kay Christ, hindi ituturo sa iyo. Di mo niyo napapansin, ha? Pag ikaw may devotion, tapos biglang narinig mo si Pastor Ito, narinig mo si Bishop, ay bakit parehas yung explanation ni Bishop? Parehas doon sa aking pagkaintindi, doon sa aking nabasang yon. Napapansin niyo po ba yun? Yung preaching ni Pastor ganito, parehas kami ng pagkaintindi at pagka-interpret doon sa verse na yun. Bakit? Kasi same spirit lamang ho ang nagtuturo, nagpapaunawa sa atin. Hindi kayang i-explain lahat, ituro sa atin lahat ni Bishop yung pagka nagdi-deliverance. Hindi ho kaya lahat ituro. Dahil minsan may iba't iba eh. Diba? Minsan nadidiscover mo na lang doon sa oras na iyon katulad ho, halimbawa nung aking na-minister, yun ay may galit, yung minister. Siya ho ay nasapian ng kaluluwang na-rape ng 5 lalaki. Di ang sabi, ang turo, ang una pa nung turo, wala pa nung kumpleto pang teaching, yung ano pa lang, wisik-wisik pala ang noon. Hindi pa nako-compile ganito ang gagawin. Yung mga advanced wala pa yung ginagawa ni Bishop ngayon, maganda na kumpleto na, detalye na. Noon, hindi ko kung galang ang gagawin dahil pinatanggap na kay Jesus, hindi pa rin makita ang liwanag. Pinapatawad na yung mismong may katawan, hindi pa rin nakailang tanggap na yata. Hindi pa rin nakita-kita ang liwanag. So, nag-pray ako sa Holy Spirit at inireveal sa akin na yung mismong na-rape, may galit siya. Nung time ito yung sabi ko, yung first time ko pang ginagawa po ito. So, hindi lang pala yung mismong tao, pati mismong yung kaluluwa, may galit. Galit siya doon sa mga nang rape sa kanya, pinatay siya at ibinaon sa lupa. Sabi ko, patawarin mo sila. Hindi ganun kadali yun. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko ito? Pagod na ako biglang alam niyo yan. Nagkaroon sa akin. Ipakita mo yung ipavisual sa kanya yung nakapako si Christ doon sa krus. Sabi ko, tingnan mo ang nangyari kay Christ nung siya nasa krus. Umiyak siya ng umiyak. Sabi, anong nakikita mo? Si Jesus po nakapako sa krus. Tapos, siya nilalait ng mga tao, nilalatigaw. Ano sabi ni Jesus? Patawarin, pinapatawad po silang lahat. Ano sabi ni Jesus sa iyo? Pagpatawad din po ako. Alam niyo nung makita nila yung ginagawa ni Jesus, nakapagpatawad din siya. At tumanggap uli kay Jesus, nakita na ang liwanag, dati hindi. So ano pong ibig kong sabihin? Noon, hindi pa masyadong naituturo ni Bishop yung detalye patungkol doon. Pero, ang Holy Spirit, kapag hindi mo alam ang gagawin, pag ikaw ay magde-deliverance, ituturo sa iyo kung ano ang gagawin. Naniniwala po ba kayo? Siguro, karanasan ninyo iyan. So, the Holy Spirit opens our mind. Tinuturuan tayo, ililid tayo, i-guide tayo ng Holy Spirit. Pangalawa po, the Holy Spirit transforms our lives. Kung wala ang Holy Spirit, walang change na mangyayari sa mga tao. Di parang relihiyon laang na attend pagkalinggo.
walang transformation. Pero pag may Holy Spirit na andiyan, tumikilos ang Holy Spirit, di ba ang sabi, ang Holy Spirit daw po, sabi ni Paul sa John sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang Holy Spirit ang bumabago sa ating anyo hanggang sa tayo maging katulad niya. Hanggang tayo maging mistulang katulad niya. So, ang Holy Spirit ang nagpo-produce ng image ni Christ sa ating buhay. Amen? Siya ang nagpo-produce ng image ni Christ sa mga buhay natin. Then, the Holy Spirit guides us into the right path. Nasubukan ho ba ninyo na yung magdidesisyon tayo, ang hirap ninyo pong magdesisyon. Araw-araw tayo gumagawa ng mga desisyon. Ikaw man ay estudyante, ikaw man ay negosyante, o ikaw man ay pahinante, o ahente, o pasyente. Lahat tayo nagdidesisyon. Di ka? Lahat tayo nagdidesisyon. At lalo na yung mga single dito, na maraming nanliligaw, sa totoo lang, madaling magdesisyon yung between good at saka bad eh. Alam mo agad kung alin doon ang pipiliin. Pero yung between good at and good, medyo mahirap-hirap ng kaunti yun. Oh, parehong Kristiyano ang nanliligaw. Parehas na born again. Oh, parehas pang pogi. Lalong mahirap yun. Oh, nadalo sa church, parehas nadalo. Parehas na naglilingkod. Sasabihin siya ng Holy Spirit, piliin mo yung may trabaho. Ay, bakit? Si Adan may trabaho di ka? Oh, yun! Oh, kaya kung gusto mong paggising mo naandiyan na ang iyong partner, magtrabaho ka muna. At dadating yun agad. So, baka wala ka pa trabaho kaya hindi ka pa binibigyan ni Lord. So, siya yung mag-guide sa atin. Di ba? Pagdating ng Espiritu, sabi ni Jesus, kayo ay i-guide kayo sa katotohanan. Para hindi tayo makulto, para hindi tayo mapunta sa mga ling-aral, sa maling mga katuruan. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng mensahe. Kahit yung mensahe natin sa Sunday. Yes, at magugulat tayo bakit yung ating mensahe. Suwak na suwak doon sa pangangailangan. Pastor, tamang-tama po yung inyong pong mensahe. Kasi binigay ng Holy Spirit, hindi sa AI galing. O ChatGPT. Diba? So, i-reveal sa iyo ng Lord paano ka kumukuha ng mensahe sa Holy Spirit. Just pray. And ask the Holy Spirit. Bibigyan ka ng Holy Spirit. Gagabayan ka kung anong aral, anong verse, anong message ang iyong ituturo. At magugulat ka pag yun ay sinare mo. Tamang-tama. Ay, Pastor, meron po bang sinabi sa inyo si Sister ganito? Ba't nyo po alam? Di ba gayon? Actually, nilid ka ng Holy Spirit at i-guide ka sa kung ano ang tamang salita na iyong ituturo. Yes. Nung ako po ay ipadala ni Bishop doon sa Pangasinan, sabi niya, Leo, dadalhin kita sa Pangasinan. Hanggang kailan po ako doon? Prove that you are called. Ganun ho ang mga banatan noon eh. Ganun. Ako noon, may mga kasama sa church na yung mga nag-encourage sa akin na maglingkod sa Panginoon. Ang problema, sila inaatake nila si Bishop noong araw. Ayaw nila ng mga ginagawa ni Bishop. Kaya sabi, Cleo, ikaw umalis ka na doon sa Dagupan, sumapi ka na lang sa amin. Pero alam nyo po, talagang kung kayo, ang mga kaibigan ninyo, mga kasama ninyo, mga close friend ninyo, lahat sila yun, ganon ang kanilang direksyon. Mag-isa ka na laang. Ay, bata pa ho ako noon, 19 years old. So, di syempre, makikinig ka dapat sa matanda. Pero ako ay nag-pray, and the Lord guide me talaga, ginaid ako ng Holy Spirit. Doon sa Genesis chapter 26 verse 3, huwag kang pupunta sa Egypt. Dito ka, stay here. Kung paano pinagpalang yung amang si Abraham, ikaw ay pagpapalain ko din, buti na lamang. At ako ay that time ay ginaid ng Holy Spirit na huwag hong umalis sa JA1. Kung ako'y umalis, nasa kungkungan ho ko ngayon. But praise God sa awa ng Panginoon. I believe I am guided by the Holy Spirit nung ako'y napaparoon. We have 30 churches today. Ngayon 30 churches and I have 53 pastors. Sa Pangasinan lang iyon. 55 nga ho sana yun eh.
Sumalangit nawa kasi yung dalawa kay 53 na laang. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi, inagawa ko ho ang mga bagay na yun sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Hindi sa aking kakayahan, sa aking lakas. Hindi naman ako magaling magsalita. Nung nga ako yung unang nangaral Pastor Cleo, yung itinuro, wala akong naintindihan. Sino ba yung ganun ako gano'n? Wala akong naintindihan. Sabi naman ng isang leader, parang wala kang anointing. Hindi kaya ta nag-pray? Sinabihan ho ako ng gayon. Yes. Ay, nung sila ang nag-church, nagtayo ng church, walang nadalo. Yes, totoo. Nagtayo talaga sila ng church. At ang pinagkukuhang miyembro, yung mga inakay natin, nung tumagal, nagbalikan sa atin. At mas maganda daw doon sa atin. Damang-dama ang presence ng Lord. So, ibig sabihin, ang magpapapanatili sa atin, sa mga tao natin, yung presence ng Lord. Pag wala ang presence ng Lord, nako, maniwala kayo, iiwanan na kayo ng mga tao. Akala po ninyo ay dahil sa kayo magaling, kaya po napunta ang mga tao. Hindi, ang totoo noon, ang Holy Spirit ang siyang nagkukumbinsi sa kanila. The Holy Spirit guides us into the right path. Minsan, hindi mo alam kung ano yung mga desisyon na gagawin mo sa buhay. You will hear His voice and say, this is the way. Walk in it. Isaiah chapter 30 verse 20. Igagay tayo sa tamang direksyon. Another thing, the Holy Spirit strengthens us to overcome the power of evil. The evil forces. Sino gaho dito yung noong araw? Hindi pag nadaan sa mga kawayanan at mga manggahan. Tabi-tabi po. Sa takot. Ayun ang turo ng matatanda. Tabi po, di kayo galang na galang. Pati nga yung daga, ayaw mong tawaging salbahe. Tawag mo, mabait. Diga? Kahit kinakain na ang punda, huwag ka magsasalita ng ganyan. Di kayo gayon. Kinain na ang iyong punda at lahat, mabait pa rin. Pero noong tayo ay kasihan ng Espiritu ng Diyos at malaman natin ang katotohanan, ang sabi, I have given you the power to trample the snake and the scorpion and nothing shall by any means hurt you. Aba, ikaw pala ay higit na makapangyarihan doon sa mga demonyong iyon. Di ba, sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4, the spirit that is in us is greater than the spirit who is in this world. So kahit pa sinabing sino mang malakas na stanista, espiritista o masahista yan, mas malakas pa rin ang Holy Spirit na nasa sa iyo. Sinabi ng kami ang pinakamalakas. Naku, nung una ho, nung nagdi-deliverance pa kami, hindi namin alam pa ang gagawin. Ako ang Reyna na makukulan dito sa Pangasinan. Ang takot ako, Reyna pala, Ako makatakot. Pero ang sabi ng Bible ay greater is He that is in us. Kahit sino pang Reyna, kahit pa yung Reyno, kahit pa sino man yung hari pa yan. At nasa iyong Holy Spirit, nothing shall by any means hurt you. Minsan ho, si Samson, sinama nung kanyang mga magulang, atin ng piestahan, napupunta sa piestahan. Ngayon, nung pauwi na, doon sa daan, yung makikita ninyo doon sa Judges chapter 14, minakasalubong na, na leon. Ay inangilan siya ng leon. Aba, nung siya inangilan ng leon, sabi siya daw pinalakas ng Espiritu ng Diyos. At nung siya pinalakas ng Espiritu ng Diyos, ano ang nangyari? Niluray niya yung leon na para lamang kuting, parang bisiro, kambing. Ano pong ibig sabihin noon, mga kapatid? Ba't ko po inabanggit? You know, sa Bible, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, the devil is like a roaring lion. At kapag ang demonyo, hindi ka po pwede niyang angilan, kaya mong lurayin ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa iyong buhay. Amen? The Holy Spirit gives us boldness to preach the Word of God. Ako dati nun mahiyain. Kasi ako may pinalaki doon sa mga lolo-lola. Pagka may bisita, pasok sa bahay, huwag kayong pakalat-kalat, boom! Lalabas lang ako pagka wala na yung bisita kasi iinumin ko yung mga juice. Pero pagka may tao, ayaw nung matatanda sa amin, na kami pakalat-kalat.
Pag hindi tinatanong, huwag kausap. Kaya ang naging epekto naman sa akin, parang ako yung naging ano sa mga tao, yung mga ilag, parang yun ang naging epekto sa akin. Kahit ako'y na-born again na, di ko na i-share ang salita ng Diyos. Hindi ko maipangaral. Hindi nga ako nagdadala ng Bible. Ayaw ko ma-identify na ako'y born again. Ako ay high school. Ngayon po, sa church po namin, kasi sa Isla Verde, dalawa lang ho ang church doon eh. May JIL yung sinimulan pa ni Bishop noon. At saka doon sa aming malapit, kasi yun ang malapit, yung Church of the Nazarene. Alam niyo ho yung Church of the Nazarene? Pinsan ho yun ng Baptist. Yan. Totoo yun. Pag yung pinakatay, may imnaryo. Buksan natin sa bilang isa. Tunay kong matapot. Pagka ho kayo ay millennial, hindi ho kayo gaganahang umatin. Pero kung kayo may insomnia, umatin ho kayo doon. Nagsisimula pa lang mangaral ng pastor. Yes, pag nakikinig ho sila ng preaching, lahat nakagayon. Diga? Lahat gano'n nakikinig. Walang pinag-uusapang Holy Spirit. Na-guess yun dahil kabilang kabilang barangay, ibang barangay, napapunta doon. Nag-guess doon sa amin. Ang tinuro is about the Holy Spirit. Bigla akong nagkaroon ng interest sa pakikinig. Kasi nakakagising. Nakakagising. Ngayon po, pinag-pray kami, pinaglilihis, nabaptize ako ng Holy Spirit nung ako po ay 16 years old. With the evidence of speaking in tongues. Kung ano-ano naman ako, sinabi ko mga Honda, Yamaha, Kawasaki, Tamaro, Apex, mga gano'n. Hindi ko mapigilan. Kung ano-anong nalabas na sa akin, bibig. Alam ninyo, ang nangyari po, bigla akong naging madaldal. Pag ako'y pupunta po sa school, magdala ko ng Bible, pupunta ko doon sa ilalim ng puno ng akasya, di ba may mga upuan niyang mga pabilog? At lahat ng lalapit doon sa akin, salvagyo, tatanggap kay Jesus. tapos ang nangyari, pati yung aming principal, napatanggap ko kay Lord. Siyempre. Ang ganda ng sinasabi mo, Clay. Tapos, nag-request ho ako na kung pwede ako mangaral doon sa aming campus. Ginather ko ho yung pamula sa first year hanggang sa fourth year. At nag-preach ho ako ng salita ng Diyos, yung salvation. Ang una ko lang i-preach, yung seminar number 1. Alam niyo ho yung seminar number 1? Ayun lang ang aking alam itinuro ko yun. Alam niyo po, tumanggap sila sa Panginoon, nag-iyakan sila. Yun ang first time ko nag-iyakan ho sila. Ulit na kaya yun? Tapos, nung ako ay 17 years old, nalipat na kami doon doon sa kuweba, ginawa ko akong parang assistant pastor, pastoran. Dahil kasi ho doon, natawid pa ng dagat para makarating doon yung pastor, galing kasi ng Batangas. Siak Leo, pagka malakas ang alon, walang bangka, ikaw na ang mag-share. Ay hindi siya nakarating. Di ako na ang mag-share. Hindi ko anong gagawin ko din Ay napa-attend ako nung 10 nights. Di ba kasi pagka 10 nights, yung mga 10 nights noon Pag si Bishop, sandali, tatawag ko sa inyo. Ako'y pinapanood ko naman. Ang ginawa ko nung araw ko ng Sunday, ginaya ko din, yung gayon din. Pagkatapos kong mangaral, nagtawag din ako para ginawa ko krusada. Di nagpila hanggang yan. Meron ako pinag-pray. Ito yung sasabi ko, yung first time na yung ako'y na ginamit nandun. Abay, may yung paglihens ko, biglang natumba. Pero sabi, narinig ko na rin kay Bishop noon, na pag kayo ay magmi-minister, huwag kayong pipikit, baka bigla yung makapanuntok, hindi kayo makakailag. Hindi nga ako, Hindi nagkikikisay na nga dyan. Nung panahon yon, hindi pa yung mga deliverance na kagaya natin ngayon. Noon, manual pang deliverance, lahat ng mga asin, lahat ng ginalawa, lahat ng siya pala nakargahan ng mangkukulam.
Meron siyang bukol po dito sa tawag doon, sa kanyang liig. Meron po siyang goiter. So, ministera natin ng deliverance. Napagod nga ako noon eh. Biglang gumaling ho yung goiter niya sa liig. Nung pinag-pray ko po, natanggal yung liig. Natanggal yung goiter. Alam niyo, nung gumaling, first time kong maranasan niyo, nung gumaling, ako ay tuwang-tuwa. Hindi ako makatulog kinabukasan. Mas masaya pa ako doon sa gumaling. Nararanasan nyo ganoon? O ako lang? Pag may gumagaling mo, abang parang ikaw pang masaya. May popost ako sa Facebook. May pang-reels na ako. Huwag niyong kanha. Kalat yung lakang ganyan. So, di po ba mga kapatid? Last 15 minutes. Para tapos ako, bibilis ako na. Yan. The Holy Spirit anoints us to perform miracle. So magagawa lamang natin yung mga dakilang bagay na iyan sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Now, tayo, paano natin mararanasan yan sa ating buhay? Maging normal dapat ito sa ating mga buhay. Let's desire na tayo maging normal na hindi ito mawala sa atin. Hindi ito ma-stop. Yung mga kilos noon, ang mga revival noon na-stop nahihinto Tapos biglang namatay na. Nag-focus lang sa mga pangangaral, mga teaching. Hanggang sa naging dry na ang simbahan. Di po ba ang dalangin natin, sana ito'y tuloy-tuloy hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. So, how to experience that? So, kinakailangan ito ang kailangan natin Praying the Spirit is one of the key. Alam niyo po mga kapatid, we are entitled to empowered by the Holy Spirit. At kung ikaw ay born again, yan ho ay ating birthright na tayo ay puspusin ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Alam ng Lord na kailangan natin ito. Kung siya nga, kinailangan niya ngayon na nabubuhay siya dito sa lupa, Jesus siya, ay di lalong na masigit tayong mas kailangan natin iyon. Kaya sabi po sa Jude chapter 1 verse 20, build your most holy faith up praying. Ano sabi? Build your most holy faith up. Pray with rosary. Ganun ba? Pray with Mama Mary. Ganun ba? Hindi. Nakalagay, di ba? Sabi, Jude chapter 1 verse 20. Build your most holy faith up. Praying in the Spirit. Manalangin kayo sa Espiritu. May time na ikaw ay nanghihina dahil ikaw ay puyat. May time na ikaw ay parang down. Minsan, yung akin baterya, nung akin sasakyan ay yung na-drain nung bumagyo. So, kinakailangan ko ng mga magtutulak para mag-init yung makina at para mapaandar. Alam nyo, minsan kailangan nating may magtutulak sa atin para tayo sumigla. Play a good background music. Play a worship song. Mag-pray ka. Pray in the Spirit. I always pray in the Spirit. 1 hour, 2 hour. Bakit po? Makakasurvive ka. Sa yung hindi ka lang magsusurvive, magtatribe ka pa when you pray in the Spirit. Yun ang sabi, build your most holy faith up, pray in the Spirit. He who speak in tongues, speak to God. Wala nakakaintindi. So, dalawa ang nating ginagawa. Kailangan natin, pag nagpipreach ka, ine-edify mo yung church. But when you are praying in the Spirit, you are edifying yourself. Kaya lang, you cannot edify your church unless na ikaw ay edified din. Kaya dapat parehas na edify ka, at pag ikaw ay na-edify, sigurado pati ang simbahan may edify, magkakaroon ng buhay. So, our thirst for the Holy Spirit draws us closer to Him. Kinakailangan tayo ay kauhawan natin ang presence lagi ng Diyos. Pag tayo ay nawalan na ng gana, yan, hindi na tayo lalapit sa Kanya. Nasubukan po ba ninyo na kayo ay inuhaw pagka po gabi? Kahit kayo antok na antok o pagod na pagod, kayo ay gigising, babangon at pupunta kayo sa rep para lamang yung kauhawan ninyo ay masatisfy. Ang mga tao pong uhaw, kahit pagod, magpre-pray, nagdi-devotion, nagwo-worship sa Panginoon. Ang mga hindi uhaw, saka na, bukas na, saka na, wala naman akong problema ngayon. Di ba? Ang sabi po sa John, chapter 7, verse 37, at saka po 39. Just read for yourself. Sa huli at pinaka
natatanging araw ng pista. Sino dito ang naniniwala that we are living in the last days? Tumayo si Jesus at sabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at tuminom. Sabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At sinabi niya doon, ng kasulatan, na ang tinutukoy niya ay ang Espiritu ng Diyos na tatanggapin ng mga mananalig sa Kanya. Kaya lang ang problema, nung time na yon, hindi pa siya available. Parang yung o-order ka sa Foodpanda, not available. Parang gayon. Kasi hindi pa daw po naipapako si Kristo, hindi pa nagaganap yung pagkamatay at pagkabuhay. Pero in our days, in our time, nangyari na. Kaya yung power ng Holy Spirit ay available sa atin. Ha? At para yun ay mangyari, kinakailangan we have to respond to God's invitation. Ano ba ang invitasyon ng Panginoon? Ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Ha? Nauuhaw ka ba? Increase your spiritual appetite. Kung ikaw ay nauuhaw, kaya mong ipagsantabi ang boxing. Panonood ng boxing para lang umatid ng gawain. Yung mga hindi uhaw, naka, hindi mo na ako attend service ngayon, manonood mo ko ng boxing. Ni Baste at saka ni Torre. Hindi ka gayon. Pero pagka ikaw ay uhaw, uunahin mo ang Panginoon, ang gawain mo, Lord. Nagbabayad ka pa ng 30,000, maka-attend lamang ng PEP. Mga uhaw yun. And we should believe that you will receive the Holy Spirit. Bakit? Kasi po, mga kapatid, ito po ay talagang inilaan ng Diyos para sa atin, para tayo magtagumpay. Now, before I end, basahin ho natin yung yung Isaiah chapter 44, verse 3. Just read for yourself. Makikita niyo ho diyan na sinabi ng Biblia na yun daw hong tubig ay kanyang ibubuhos saan? Sa mga uhaw na lupa, at yun daw hong mga uhaw ay anong gagawin? Marami daw batis daw ang padadaluyin. Ang Espiritu ng Diyos kanyang ibibigay. Now, listen. Before we end, before we pray, there are two different spiritual condition sa buhay ng mananampalataya. Pag tinignan ninyo diyan, ano po yung kondisyon? Kalagayan. Una, tuyo. Di ba sabi ng Biblia, aking ibubuhos ang saganang tubig saan? Maraming mga Kristiyano ngayon, mga simbahan, tuyo. Hindi nagdi-devotion, hindi nagpe-pray, tuyo. Pati bulsa, tuyo. Pati ulam. Tuyo. May pera ka ba dyan? Kumusta ka na? Eto, buhay pa. Ba't kaya naman pwedeng manghiram? Tuyo. Yung lagi na lang, puro reklamo, puro na lamang sinasabi ay puro mga kabigatan niya. Wala nang ibang ikinuwento, kundi mga negative. Tuyo na yon. Yung mga pastor na lagi na lang nagre-reklamo. Bakit nga naman si Bishop hindi taas-taasan ang aking love card? Nagtaasan na nga ang lahat, pati pandak ay tumaas na. Ba't ka nagkibay? Yung mga tuyo yun. Tama, bakit ko masasabing tuyo yun? Kasi, pangalawa, yung uhaw. Alin ka kaya sa dalawa? Ikaw kaya yung tuyo? O ikaw yung uhaw? Yung uhaw, kahit busy, maraming gagawin, isasantabihan at uunahin ang gawain ng Panginoon. Uhaw yun. Naniwala kayo, gayon ang uhaw. Ang uhaw, kaya niyang i-off ang TV. Kaya niyang hindi manood ng basketball. At uunahin niyan ang Lord. Yung mga uhaw. Kahit rebuke, kahit siya tinatamaan doon sa preaching, yan nakikinig. Uhaw yan Naghahanap ng mga kasagutan, ng mga bagong mensahe, mga aral ng Lord, mga uhaw. Pero ang nakita ko dyan, ito yan. Si Lord, sa oras na ito, hindi mahalaga kung ikaw na nandito ngay uhaw o tuyo. Kasi parehas kang bibigyan ng Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay narito at ikaw ay tuyo, bubuhusan ka ng tubig ng Diyos. Kung ikaw naman ay narito, at ikaw ay nauuhaw, maraming batis ang padadaluyin. You will experience the unstoppable move of the Holy Spirit in your life. Sinong naniniwala doon? Ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. Sabi, sa inyong mga supling,
parang ganito, si Bishop, si Sayen, yung anak ni Sayen, hanggang sa kaapu-apuhan, bubuhusan daw ng Espiritu. Si Bishop, si Reverend, si Pastor, Assistant Pastor, Leader, bubuhusan. At ito ang matindi. Kapag ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hahabulin ka ng pagpapala. Hindi maghihirap ang iyong simbahan. Sinong naniniwala doon? Na pagka ang Holy Spirit ay kumikilos sa kanyang simbahan, bless sa lahat ng area ang inyong simbahan. Hindi kukulangin pagdating sa finances. Hindi kukulangin pagdating sa lahat ng kung anumang pangangailangan. Pag kailangan miracle, may miracle. Pag kailangan ng blessing, may blessing. Pag kailangan ng pambayad sa renta, may pambayad. Pag kailangan pambili ng lupa, meron. Pag kailangan ng pambayad sa sasakyan, meron. Bakit? Kasi pag ibinaba ng Diyos ang kanyang Espiritu, lahat ng kulang, lahat ng wala sa iyo, ibibigay yun ni Lord. Come on, rise up, stand up. Come on, sa oras na ito, Father, I pray right now, God, gusto namin maranasan pa yung hindi pa namin nararanasan sa inyo. Lord, yung mga pagkitaunan ninyo yan, tapos na po yan. Gusto namin ng iba naman patotoo. Gusto namin ng iba naman. Sige po, sige po. Mag-angat pa tayo na may mas iba. Higit pa sa rito, higit pa sa nangyari yung una, higit pa sa nangyari nung nakaraan, higit pa sa nangyari nung isang taon, higit pa sa nangyari nung isang buwan, higit pa sa nangyari nung kabilang mundo, higit pa sa kahapon. Sige, come on, open your mouth, edify yourself. Hura, haya, haya. Lord, Lord, come on, touch, touch, touch. Sige, come on, open your mouth. Lord, iparaon mo po ang Espiritu mo na kailangan namin sa paglilingkod. Lord Jesus, hindi po namin kaya na gawin ang inyong ginagawa sa sarili namin lakas. Pero Lord, naniniwala kami na pag ikaw ay nasa amin, walang bagay na mahirap, walang bagay na hindi namin magagawa. Sige, open your mouth, open your mouth. Sige, open your mouth. Holy Spirit, Holy Spirit. Palakasin mo po kami. Palakasin mo po kami, Lord. Panibagong palakasan. Kaya kami nunod dito. Gusto namin ang panibagong lakas. Gusto namin ang panibagong sila. Gusto namin ang panibagong apoy. God will bring your church into the new level of experience. God will bring your church into a new season. Kung ikaw ay natutulo, kailangan mo mabuhusan ng tubig. Kung ikaw ay nauuhaw, kailangan mong galunan ng practice.